Hello once again, welcome to my channel. Sang sulok man ang mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Tulad na lagi kong pinagdadasal, nawa ay datan kayo ng video na ito na ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan at malayo sa anumang uri ng mabibigat na karamdaman. Gaya nga po ng pangako ko sa inyo na lagi ko kayong i-update sa mga bagong live video ni Queen Helen Abdurrahjak kung may bago siyang live broadcast. At ngayon nga po ay maswerte tayong talaga dahil maririnig nating lahat na magsasalita ang mahal na hari King Mamay Hassan Abdurrahjak. At dito ay maririnig ninyo kung bakit kailangan bumaba na talaga sa pwesto si BBM. Para po sa mga bago pa lang na maabot ang video na ito, ay may agreement po kasi ang Sultan Sulu at Malaysia, Philippines at Indonesia o yung tinatawag na Maphilindo Agreement 63 na pinirmahan ng dating Presidente Diosdado Macapagal bilang loan agreement na kung saan ang termino ng presidente ay nakapaloob sa code na Maria Marcos Aquino Ramos Estrada Arroyo. Ibig sabihin ang susunod na government ay illegal na. Sa madaling salita ay niloloko na lang tayo ng gobyerno na kung hindi pa sila bumaba sa pwesto at kilalanin ang absolute monarchy sa pamumuno ng King and Queen na may basbas ng Diyos at kinikilala ng United Nations ay makukulong silang lahat kung di man maparusahan ng mas mabigat. At bago ang lahat, muli kong bibigyan ng daan ang panawagan ng royal couple na ibigay natin ang suportang pinansyal sa kung ano ang ipinasya ng ating puso para sa ikagagaan ng pasan sa mobilization at upang magkaroon tayo ng bahagi sa pagbabago ng sistema na kung saan ay tayong lahat ang makikinabang. Muli, panoorin po natin at pakinggan ang royal couple King Mamay and Queen Helen Abdurrahjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers and sa lahat ng bisita natin. Live na live po kayo sa buong mundo. Welcome each and everyone. Ligwasan Mars, Kamtugal, Sultan Sabarunis. Magandang umaga buong mundo. Kung noong 2012 si Queen, inopen ko ang langis para makita ng buong mundo. 2012, December 12, and that is the code of 12-12-12. Inilabas ko sa buong mundo ang pinakamayaman na angkan ng siyang nagbantay ng ating pinakapusod ng Ligwasan Mars. Raja Sulaiman, Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, kahit umalis na sa ating paningin, sa ating pananaw, pero alam ko na hindi tayo iniwanan. Ang sumpaan naming magkapatid hanggang kamatayan at sa kabilang buhay ang pagbantay sa yaman na iniwan ng makapangyarihan ng kalangitan, ng kailaliman at ng ating mga tinatawag na awliya. Magandang umaga din sa lahat ng mga sultan. Sultan Pokan Marangit, Dayang Ruby, nandiyan ka. Salamat sa iyong mga pagpakasakit sa pagbigay ng ayuda sa ating sultan at sa mga pamilya at sa peacekeepers. Pinasasalamatan ko rin ang ating magiting na Sultan ng Sulu and North Borneo, si Sultan Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrahjak. Alam ko na lahat ngayon talagang nakikinig at pailing-iling ang mga ulo dahil hindi nila batid. Kasi ang palaging tanong ng mga kalaban, buhay pa ba yan?
Ako kaya magtanong sa inyo, buhay pa kayo na kumalaban? That is the question na dapat namnamin ninyo sa puso ninyo. Bakit palagi niyo akong tinatanong kung buhay pa ako? Buhay ako. Pinapatay niyo lang ako sa dokumento para maagaw ninyo ang langis, ang ating yaman sa Ligwasan Mars. Subalit, matalino ang mga auliya. Matalino si Ama Pandala Pasandalan. Kaya pansinin ninyo, di ba palagi ito ang balabal na sa akin? Ito ang muhon ng buwan at ng ligwasan. Ito ang dinala ni Ama Pandala Pasandalan sa kalangitan, doon sa kaharian, doon mismo sa buwan kung saan nakatira ang aking aulia o sabihin na natin makapangyarihan na ina, si Siti Mariam, si Mama Mary. Bakit kayo nag-aaway, Muslim, Christian? Iisang ina, iisang ama. Nang dahil sa relihiyon, nagkawatak-watak tayo. Kaya ako dinala ko muli sa lupa ang tunay na pagpapakilala ng Diyos Ama, ng Allah, dito sa mundo. Mabuhay Raja Sulaiman Peacekeeping Group, Special Security Forces, at sa ating Royal Armed Forces. Nagkamali ang mga kalaban. Akala nila matitimbag nila si Queen. Ang aking puwersa hindi nakikita ng mata. Kung ako'y nagbigay ng kasulatan kay General Divino Pabayo that I have 500,000 men strength of the Royal Armed Forces, dahil mas malaki pa dyan, pag lahat ng mga lolo na hindi nakikita ay isasama sa misyon na ito. Divine and physical government. Physical government, political military. Divine government, mas marami ang sundalo. Namamahala kami. Kahit hindi nyo kami kilalalin, politika, militar, o sino mang mayayaman sa buong mundo, ang divino gobyerno ay kailanman hindi nagpabaya para protektahan kayo. Kayo ang tumalikod, hindi kami. Kayo ang mananagot, hindi kami. Dahil ang immunidad namin ni Kuya Raja ay nakaugat sa mga treaty, agreemento na ginawa ng ating angkan mula pa sa kaharian ni David, mula pa kay Adam, mula pa nang wala pa ang mundo. Iyan ang ibig sabihin ng divino gobyerno. Ako'y nag-operate mula 2009. Kaya nga sinabi ko kay Kuya Raja, kahit dalawa lang tayo, mananalo tayo dahil sa mga sundalo ng kalangitan. Ang Ninyo Division at ang Spiritual Division na yan mismo ang sinasabi ko, mabuhay ang Ligwasan Mars, ang pinto ng kalangitan, ang muhon ng buong mundo. I have to welcome our beloved Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Razak, Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Gapar, Jamalul Kiram III. Siya ang itinalaga ko sa mundong ito bilang Commanding-in-Chief ng NATO sa Lupasug Empire. Welcome, Raja Mamay. Welcome to the world. And I hope that at least pakita na ng buong mundo na ang ating misyon ay talagang na-bless ng Allah, na-bless ng Diyos Ama. Kung ano man ang pangalan ninyo sa Kanya,
iisa lang ang laban. Mahal na hari, welcome. Live na live po tayo sa buong mundo at marami na ang nakakakita at marami na ang nag-aantay. Maraming tao sa Ligwasan Mars. Nandoon si Dato Ahmad, si Sultana Sagira, si Dayang Ruby, si Sultan Pokan, lahat talaga ng mga kasama natin, si Vice Sarina, na talagang pinapakita. Mamaya, marami na akong posting dahil ipinakikilala ko muli na ang Ligwasan Mars, ang pinakapusod, ang pinaka-bulkan, ang siyang makina, that is an inverted volcano, na nagpo-produce ng oil, gas, deuterium, gold, lahat ng minerals sa buong mundo. Iyan ang pinakakatotohanan bakit si Queen ay lumalaban para i-recover ang ownership niyan na nagmula pa sa divine power and authority. Mahal na hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun kata Allah fayakun kata Muhammad, akun kata Jibril. Tapos na ang pinaghirapan natin. Ngayon inaayos ng Mahal na Rina ang lahat-lahat ng pera sa buong mundo. Wala na magawa ang mga namumuno diyan. Magpatotoo sila ng mali. Mali ay mali, totoo ay totoo. Ako hindi akong politiko umaatake sa kanila. Ang sinasabi ko lang katotohanan. Ang katotohanan talaga magtagumpay. Alam mo ba yan naman lumabas si Mishwari. Kahit sila magalit na sa akin. Si chairman ng 15 Council, Uncle Kueran Yusuf Jikiri, yan ang nag-save sa kanya, yung nag-raid sa Zamboanga. Ha? May tawag ang general kay chairman ng 15 Council. Chairman ng 15 Council, save Chairman Mishwari, bring them to Hulo. Dinala siya in 15 minutes. Akala ng mga general ang pera, 40 million piso, nandoon sa bahay niya. Yan ang bayad ng Zamboanga stand-off. Dinala ng tao ni Juan Ponce Enrile, buhay pa yan. Private plane pa yan, dinala. Nung nagtawag si Enrile, ang sumagot ay asawa. Kaya nga, hindi natago ang 40 million piso sa bahay niya. Yun ang i-raid ng mga military. Yan na ang ginawa nila KCC. KCC yan ang pera ng 40 million. Sino may-ari ngayon? Nagkasabuat si Tata. Ayun, the wife. At saka yung former mayor, Limaco. Alam natin yan. Ngayon, si Mishwari namatay na po. Believe me or not, ang Mishwari lumalabas na sa Sandagan Bayan, kailangan ilikudit na yan. Maghintay siya, liquidation na ang order ko sa NATO, sa ICG, sa UN, is to liquidate. Papatayin na lang kasi hindi rin sila sumunod sa batas ng Rule 36. Sino ngayon yan ang Mishwari na yan? Ang Mishwari na yan ang panganay na kaasawa na anak ni Mishwari, the eldest daughter of Mishwari. Si Gamartan Mishwari, yan ang may sakit, siguro naka-recover. Ang asawa niya, anak ni Suharto, hindi lang. The youngest daughter of Suharto ang asawa. Yun. Inaasawa para maka-revolt na naman sila. Kasi walang katotohanan ang revolutionary. Hindi Barm ang mamuno. Patay na si Maas. January 13, 2015, paano mabuhay, sumabog ang tiyan. Dahil ang witness natin ang pamangkin natin. Pinatay rin ni Abdul Karim, binaril ang caretaker niya, pamangkin ko. Anong pangalan? Si Al. Al yan. Yan si Al. Security ni Tata. Dito sa Maguindanao, Governor ng Maguindanao, kung talaga ang tatay mo ay totoong Mangundadato,
Hindi niya kunin ang teritoryo ng Maguindanao kasi ang Maguindanao mangundadato. Doon na lang siya sa Sultan Kudarat kasi si Pax. Ang Maguindanao, hindi kay Mangudadato, mamay, kay Raja Sulaiman. Yung kay Raja Sulaiman. Okay. Yung sabi patunay ko lang, i-clarify ko lang, si Pax ay sandigan. Inadapt lang siya ng Mangudadato. Kaya nga, ang totoong Mangudadato, mag-support na kayo sa Raja Sulaiman. Mangudadato. Mangudadato. The real Mangudadato, I salute you. Support the Raja Sulaiman Peacekeeping Force. Support the young Sultan. Raja Ahmad Kayulawan. Sultan Ahmad Kayulawan, Padala, Pasandalan. Ang anak ni Kayulawan. Ngayon, si Kayulawan, nagre-report sa akin. Wala mangyari, ay siya, binibigyan siya ng titulo ng Allah. At saka yung mga tao hindi nakakita, tauhan niya, nandiyan siya, marami sila yan diyan. Anong message binigay ng Allah kay Sultan Kayulawan? Kahit siya wala, nabuhay pa siya, pero hindi ninyo makita. Ang sabi ng boses na yan, Al-amanatul Islam, jihad fisabilillah, jihad fisahid Allah. Al-amanatul Allah fi rasulika sayyid Allahu wal awwalu wal akhiru wal batinu wal jahiru. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yan ang marinig ninyo. Mga forces, peacekeeping forces, magboses yan ni si Kayulawan, yan ang boses niya. Ang maganda, mahal na hari, hindi lang boses. Malalaman namin at malalaman nila dahil sa pinakamabangong iniwan ni Sultan Kelly. Kaya alam nila Dato Ahmad, nila Sultana Sagira at mga forces, pag nandyan si Sultan Kelly sa tabi nila, napakabango na talagang maaamoy. Tapos na ang BARM. Tapos na ang BBM. Sumunod sila sa batas ng absolute monarchy. Pinahiram lang kayo ng 50 kataon, 50 years. Kaya nga ang last niyan, 5 Maria sa Pilipinas, 5 President. Marcos Aquino Ramos Estrada Arroyo. Wala na si Noynoy, wala na si Digong, wala na si BBM, yan illegal na yan. Ready to firing squad na yan. Kasi firing squad na. Buhay pa ba? Ang 5, Abdurrahman sa Malaysia, Abdurrajak Hussein Najib, Abdullah Najib, 5 Prime Minister. Yan ang 50 years mapilindo. Pero ang nagsira, ang hindi nag-ayos ay Brunei. Sabi sila ang binigyan ng last years necessary, 2006 years necessary. Hindi nila sinunod. Kasi Sultan Brunei ang managing director, cooperating partner ng Mapilindo. Kasabwat sila ng Indonesia, ng Singapore, Malaysia, Philippines. Ayaw nila maghanap sa totoong apo. Kasi ako, pinagbigyan ako ng mga lolo, ilabas ang katotohanan para mabuksan natin na ang yaman, ang lahi ng langis ng Ligwasan, ng Sulari, ng Tawi-Tawi, pantay-pantay tayo. Pero inaayos ngayon ang mga kapirahan, inilagay sa mother account para mabuksan natin. Wala na tayong pakialam kung diyan pa sila sa mali. Tingnan natin what will happen during the regime of Mao Zedong. For 45 years nag-rule si Mao Zedong. No one is above the law. Yun ang ano niya. No man is an island. Lahat walang siyang batas. Anong ginawa ng Rule 36? Hanggang pamilya niya, hanggang ngayon, house arrest pa siya. From generation of Mao Zedong, from the past to present, is still house arrest. Yan ang mangyari sa mga magpatutuo sa mali. Pero dito, mga kapatid ko Maguindanao, Ustadya, support ninyo na. Huwag na kayong aalis diyan kay Kayulawan. Diyan na kayo mag-support.
Huwag na kayo maniwala sa 5 gobernador na yan ng ARM. Si Sakultan, wala na. Hindi na yan totoong sakol yung sakulo yan. Sakol-sakol na lang. Matagal na po si Ria Sakultan namatay. Pabuksan ko ang duplicate niya yan. Wala na. Ikaw mo, Julay, kung magpagamit ka pa sa Malaysia sa Sabah, mag-claim ng Sabah, ang tatay mo, sira ulo. Magiinom ng tuba diyan sa puspos. Paano ka naging sultan? Huwag ka magpasira kay Queen. Tingnan mo sinong descendant ninyo. Si Punjungan, hindi anak ni Mawalliwasik. Ang tatay niya si Amilamja. Sino nagpaupo sa inyo sultan? Si Datuk Mustafa. Yan ang nagtanggap. Sultan of Sulu. Nag-declare sa Thailand dahil sa Lost and Found document. Dinala ni Julas Bichua sa kanya. Yan ang siya nag-proclaim, nagparami ng sultan-sultan, naggawa ng Eminilet. Hanggang ngayon, hindi kayo magtagumpay kasi illegal kayo. Ngayon, BBM, i-stop mo na. I-stop mo na. Mag-resign ka na. Wala ka ng power. Gutom na ang buong Pilipinas. Pinagbigyan ka ni Queen. Sabi ni Duterte, maraming sundalo pinadala sa Sulu. Anong sabi ng mga sundalo? Take over kami sa government. People's power. Ibalik na ang soberenya sa King and Queen. Pero tumawag si Kuya Rini. Ayan na, Commander Compounder. Si Kuya Rini, Clemente. Andiyan sa Bataan. Queen, pagbigyan mo si Bongbong, patuloy ang eleksyon. Ito katotohanan na ito. Kayo mga sa election, Commissioner and Election Commission, nuna si Abbas, taga Maguindanao. Ngayon Maranao. Bakit nasa Maranao? Ang Commission on Election hindi na diyan sa Manila, binigay na lang sa Muslim dahil ang nag-rule ng buong Pilipinas ay Bangsamoro. Yan, Bangsamoro, Autonomous Region for Muslim Mindanao. Dating ARM. Dating ARM. Autonomous Region Muslim for Mindanao. Ayan ang gawa ng Malaysia. Mahathir gumawa ng ARM. Ngayon BARM ay si Najib. Last kasi siya ang Last Maria, Last Abdurrahman. Yan. Pero sa dito, wala ng batas ang Supreme Court. Ang batas nasa divine rule na. Yan ang Rule 36. Rule of law, the rule of God, the rule of Allah. All law made by mankind, wala nang saysay. Dahil tapos na ang 50 years pinagbigay sa inyo. 50 years. Ang mga loyal yan ang descendant galing kay Abun Nawas yan. Si Abun Nawas maging lawyer ng liars. Ang totoo pinamali, ang mali pinatotoo. Gaya rin ng mga doktor. Ang mga doktor ngayon, mag-aral sila paano ang tao walang sakit bigyan ng sakit. Yan ang sakit ginawa nila sa COVID-19. Ang COVID-19, political sickness, hindi yan totoo. Bill Gates, mag-ingat ka. As long as I am alive, uhulihin kita, Bill Gates. Ikaw ang nagpasira ng buong mundo, marami kang pinatay. World Health Organization, Bill Gates. Marami ka ng kasalanan, magpakamatay ka na lang. You better commit suicide. As long as I am still alive, hahanapin kita diyan sa Amerika. Kidnapin ka na ulit nila. Hindi sila makidnap sa akin. Kasi ang dala ko Mount Kinabalu. Kung ano niyo ang Mount Kinabalu, makuha ninyo ako. Hanggang hindi niyo ma-destroy ang Mount Kinabalu, magtago na lang kayo. Kasi
I am from the Mount Kinabalu, Rajawali. Hindi ako magyabang kasi nakatakda na yan. Dahil alam ninyo, noong kami doon sa Sabah, ang Mount Kinabalu, niring siya ng yelo. Yelo. Yan ang magpatunay. Al-abidu wal ma'bud wahid. Siya ay ako ay siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun kata Allah payakun kata Muhammad, akun kata Jibril. Maraming salamat, mahal na hari. At least na kita ninyo at narinig ninyo na talagang si Raja Mamay ay itinakda bilang ano. So, paalam ka na, mahal na hari. At least nakita ninyo ang support ng ating mahal na hari. So, that's the time na binigay natin para maintindihan ninyo na kahit anong gawin naming mag-asawa, ay ito ang programa ng kalangitan. Kaya nga, ang laban dito, iisa. Pag-isahin ang lahat ng major religion ng buong mundo. Ang nag-aaway para mag-dominate ng mundo. Raja Mamay, born as Islam, pero ang puso ay Christian. Queen, born as Christian, pero ang puso ay Islam. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ninyo ma-predict, hindi ninyo makita, dahil hindi ninyo ginamit ang inyong puso at isipan. Dito, sa misyon na ito, binibigyan kayo ng pagkakataon. Kung kayo ay totoong mga tao, magpakatao kayo. Namatay si Sultan Kelly. Tangan-tangan ang true support sa dating presidente, Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Apulakay, 7 kayo? Kahit papano, itinataguyod ni Queen ang tamang pamamaraan. Ngayon, masabi niyo pa ba na wala karapatan si Queen? Kahit namatay si Sultan Kelly sa paningin ninyo, physically, at iyan ay ipinagbunyi ng bar. Dahil ilang beses na nila tinangka na patayin ang sultan. Yan palagi kung bakit hindi nakakatulog ng maayos si Queen. Dahil kahit sa malayo ako, bilang guardian protector ng buong Maguindanao, lalo na ang Camp Tugal, Sultan Sabarunis. Nakita ninyo? Gutay-gutay na ang bubong ng aking kampo. Sinunog pa iyan noon, naggastos kami para ipatayo. Kayong taga-barn, kayong mga ustadjes, lalo na yung barangay captain dyan, magpahanggang ngayon nakaupo, si Suharto Talintam, nilagyan ng ipot ang aking mukha, pinagtutusok-tusok ang aking mga mata. Hindi lang ikaw. Nakayanan nyo? Lapas tanganin ang mukha ko? Di nyo ba alam? May bantayan. At hintayin ninyo ang karma. Yung mga taong nagbaklas ng aking mga tarpaulin at ginawang pamunas ang uniforme ng Raja Sulaiman, magantay kayo. Hindi ako magsalita ng batas, pero intayin ninyo. Yung mga planted
para sirain kami. Ang sabi nga ni Kuya Raja, hanggat nakatayo ang Mount Kinabalu, hindi niyo siya kayang sirain. Pinakidnap niyo na yan, alam din namin kung sino. Kaya ako nagtatrabaho, kung ayaw ninyo sundin ang utos ko, may batas. Kung kayo in-appoint, may valor, pero may accountability kayo. Yan ang ibig sabihin. Bawat ginawa ko, informado ang mga lolo. Galit kayo sa lolo, pero ginamit ninyo ang pamamaraan ni lolo. Sige lang, ika nga. Kaya ngayon, inalaw ko kayo pumunta dyan, magbisita sa libingan mismo ni Sultan Kelly. Akala ninyo itatago ko yan, katulad ng iba, katulad ni Pax na tinatago, patay? Ilabas niyo si Sultan Pax dahil kayo ang katugma dito. Kaya ako nandito sa Malacca dahil sa katarantaduhan ninyo na sinira ninyo ang kaharian ng Raja Buayan, ng Raja de Sulu, ng Raja Sulaiman, ng Sok Sargent, lahat ito. Ngayon, ang Lanao, inaayos ko yan. Lahat kayo, mga politiko, bago ninyo pinagpapatay ang tao ngayon, i-reward ninyo. Saan ang konsensya ninyo? Senado, Kongreso, Malacanang. Pinagplanuhan ninyo kung paano yung Marawi Siege. Ngayon, sinasamba nyo pa rin si Carlito Galvez na yan mismo ang nagpirma para magpatay. Maria Manguda Dato, you are an Islam? Magpaka-Islam ka. Ang apo ni Pax, Dato Pax Ali, Teng, magkasama tayo sa table. Katabi ko, mga matataas na tao. Sa harap ko, si Juan Ponce, Enrile, si Ramos. Di ba nakalagay, Sultan, Sultana, King and Queen of Sabah? Doon pa lang, dapat mag-isip na kayo, gobyerno, kung sino si Queen, kung sino si King. Nagpakababa kami. Nag-apak kami, nagsiswim kami sa ligwasan. Sa putikan, maraming beses kami pinlanuhan patayin, pero hindi nagtagumpay. Naalala ko yung ginawa dyan sa Lambayong. Hindi nyo kayang patayin ang matagal ng patay. Tandaan nyo iyan. Kaya nga, totoo yan pag nandito si Sultan Kelly, yung amoy na mahalimuyak at iyon pala'y nag-uusap na sila ni Kuya Raja. Kaya minsan maalimpungatan ako. Anong sabi ni Kelly kay Kuya Raja? Kuya Raja, sama ka na sa akin kasi mas matulungan natin si Queen. Tingnan ninyo, kahit sa kabilang buhay, iniintindi ni Sultan Kelly na manalo tayo. Pero kayo mga salbahe, nag-aangkin ng kalupaan. Magdidrill kayo dyan? Nagutos na po ako, lahat kayo ikulong. Akala ninyo, salita lang yan? Marami na sa inyo. Itatanong ko sa inyo, kaya nyo ba ang batas ng soberenya? Na walang sinasanto ang buong mundo ng mga liderato. Minaliit nyo kasi si Helen Panulino at ninanakaw nyo pa rin ang pagkatao para makakuha kayo ng pera sa mga bangko. Mga bangko! Akala ninyo,
May trabaho pa kayo pag na-shutdown kayo? May pera pa kayo? May mapupuntahan kayo? Nang dahil sa kaganiran nyo sa kapangyarihan, sa kapirahan na hindi sa inyo, buhay ninyo ang itinaya ninyo, kamatayan. Dahil batas ng soberenya, nagpakababa ako. Kaya nga tama yung sinabi ni Kuya Raja, Bongbong, bumaba ka na bago ikaw ay makaladkad diyan sa Malacanang. Ilang beses na ako nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Kahit anong iyak mo, hindi kita pagbibigyan. Magugutuman ang buong Pilipinas pag hindi ka bumaba. Wala na akong pakialam kung sinong padrino mo. Wala na akong pakialam kung sinong kasama mo. Kasi lahat ng kasama mo nagkasala, ilalagay sa bakal na rehas. Kung sa rehas pa kayo patutungo. Paano kung sa gitmo ang inyong huling mapupuntahan? Kung magsalita ngayon si Queen dahil meron akong value, every word that I say, namnamin nyo na. Ngayon ang hinihiling ko, tulungan ako. Bakit ninyo hinaharang ang mga taong tutulong sa akin? Dahil ang gobyerno walang pera. Pero kayo mga personal na mga tao, pwede nga akong tulungan. Dahil pag once na shutdown ang lahat ng bangko, wala rin kayo makukuha. Yan galing na mismo sa Queen of Finance. Alamin nyo kasi, alamin nyo kung ano ang estado ninyo. Nakatungtong kayo sa kalupaan. Yan ang tinatawag soberenya. Nakatungtong kayo na ang iyong teritoryo ninyo nakalagay sa lupa, na ang kalupaan na iyan ay minamanduan ng soberenya. Mas matindi dahil hangin, tubig, apoy, lupa hanggang sa pinakamataas, the intergalaxy, lahat iyan hawak ng Diyos Ama, ng Allah, na kung saan ito ang pamamahala ngayon ng divino gobyerno, the divine governance. Still, you love? Wala? Paano? Gumagawa na naman ang kabal ng COVID. Gagawin nila iyan. Diba si Queen ang lumaban para i-stop ang vaccination? Diba yung isang C-130 na puno-puno ng mga vaccine, diba nag-crash iyan, pero hindi nila pinapalabas? Dahil kung hindi, dahil sa ating mga awliya, nakangisay-ngisay, karamihan sa inyo sa Sulu, sa Basilan, Tawi-Tawi, dahil ang kanilang target, walang dugong matitira para magkaroon ng laban na ito. Ayaw niyo akong pakinggan. Inilagay niyo pa ako sa alanganin. Inilagay niyo ako sa kamatayan. Isang buwan ko inalagaan si Kuya Raja, hindi makatayo. Wala na. Maraming beses na yan na talagang nandudoon na siya sa kabila. Pero anong sinasabi ko? Huwag kang umalis hanggat hindi tapos. Kawawa ang ating mga anak. Ngayon, kayo ba? Ang isip ninyo, singliit ng utak ng dilis, kaya wala kayong karapatan manghusga. Ngayon, sa ginawa ninyo, buhay ninyong nilagay nyo sa alanganin, hindi nyo ako kaya. Tandaan ninyo, may batas ang soberenya. Kung minaliit nyo ako, dahil ako'y nagbaybay bilang busabos sa patingin ninyo, nagmamakaawa, at ninamnam ko yung mga paratang, yung mga pananalita ng aking mga kapatid at mga kapamilya,
dahil naniwala kay Maria Aurora Busoy Marcos na ginawa lamang ng tinatawag nating programmer. Merong master puppet nagpapatakbo ng mga claims. At iyan, tandaan ninyo, hindi niya saklaw ang batas ng soberanya. Mananagot pa rin sila. Nakikinig ka, Madam Liza? Nagpasultana-sultana ka? Mananagot ka rin. BBM, akala mo nanalo ka? Paano kung ilabas ko ang order, magpa-DNA ka? Paano kung ikaw ay mahatulan? Ang ating nasyon ay napailalim sa United Nations. May batas ang mga makapangyarihan na naghahawak ng batas ng buong mundo. Ngayon, may hinahabol akong mga kailangan. Hindi ako maka-withdraw. Bakit? Inangkin ninyo eh. Hanggat hindi tapos ang investigasyon ko, hindi ako mag-withdraw. Dahil ako pa ang gawin ninyong claimants dahil may dinala ang mga master puppet, mga programmer, mga machinator, mga siraulong mga may pera sa bangko. Kaya nga, iniisa-isa ko yung mga bangko para makita nila kung sinong totoong Helen Panulino. Kayong mga nagpanggap na mga reyna ng signatory ng mother account. Ulitin ko, may paglalagyan na kayo kasama ang mga naniniwala sa inyo na nangungulekta, lalo na dyan sa Palawan. One last word. Hindi na ako mag-remind sa inyo. DMAP. Imamap up na kita. Pati ang mga nagbibigay ng suporta. Wala na akong pakialam kung kaibigan ko kayo o kung nakakatanda kayo o kung nagkautang ako o nagkaroon ako ng magandang ano sa inyo. Kung hindi kayo makinig. Dahil kayo ang nagpapahirap sa sambayanan. Kawawa ang mga tao, lalo na yung mga senior citizen. BBMI. Anything related to bongbong, bagsak. Dahil wala kayong karapatan. Dahil ang SEC, kontrolado iyan ng batas ng soberanya. Kaya sabi ninyo may otoridad kayo, nangongolekta kayo, nagsasabi kayo, puro Xerox din ang dala ninyo. Ang tunay na testamento, hindi Xerox. Kaya naalala ko, si Gaira, Kauyag, si Alonto, si Pavilion. Yung libro na yan, pag ginamit nyo pa iyan, ang 476 pages, ididikdik kayo dahil nasa kamay yan ng United Nations. Lahat ng pangalan ninyo nandoon, lalo na yung aking ginawa, 1 year and 6 months. Pangalan nyo nandiyan dyan. Mula presidente na mula pa kay Ferdinand Edralin Marcos na mga claimants. Akala nyo naka-escape po kayo? Duplicate na mga Ferdinand Edralin Marcos? Lahat ng mga duplicates ngayon? Hindi kayo makaligtas. Bakit ninyo tinatago? Patay na po si Sultan ninyo, Pax Manguda Dato. Kalkalin ko yan. Pag hindi kayo nagtino at ibalik ninyo ang lahat na yan, walang North and South Maguindanao. Ang mismo nag-author niyan,
hinuhuli ko sa Senado, sa Kongreso. Dahil binigyan ko lang kayo hanggang 2015. Ang batas after ng 2015, lahat ng House Bill, lahat ng ginawa ng politiko, null and void. Dahil hindi kayo nakikinig. 2015, kaya nga binigyan ko kayo ng transitory mula 2019 hanggang 2023. 5 years. Hindi nyo pa rin ako sinunod. Kaya ngayon, batas na bakal ang binibigay ko sa inyo. Kasi hoda kayo. Even you, Vatican, I warned you. Walang Vatican kung wala nagperma ang Sultan Sulu, pati sa backup para maitayo ang Vatican, the city within the city of Rome. Walang Pentagon, walang United States kung wala ang Sultan ng Sulu ng Lupasug. Tandaan niyo yan, meron kaming kasulatan. Nakalagay iyan sa mga pinakamataas na archives ng buong mundo. Si Queen nagpakababa. Hinarap lahat ng kalapastanganan, lahat ng inyong ginawang pagpapahirap. Hanggang ngayon pinapahirapan. Kaya nga nilagyan ko ng tali kasi talagang nauubo na ako. Dahil talagang wala ng panahon para alagaan ng sarili. Dahil bawat minuto, ginugugol ko kung paano ipalabas ang grasya para sa lahat. Kaya Bongbong, mahiya ka. Hindi ka pagbibigyan. Ngayon, sa bayan ng Pilipinas, na makinig ngayon sa akin, nakikinig ngayon, ayan ang ligwasan. Ang ligwasan, yan ang ginagamit ng buong mundo, ng Middle East, ng Borneo, ng Malaysia, lahat iyan. Kasi ang pipeline yan, ang volcanic vein hanggang Kuwait, hanggang Saudi Arabia. Kaya binigyan sila ng pagkakataon. Kaya nga, after 2015, wala ng police power ang Amerika, kaya nga ako umarangkada. Kaya kung sinong mga American na pumapasok dyan without the blessing of the United Nations, patay kayo. Ngayon magdidrill kayo dyan na kayo, hindi rin pwede. Pax Manguda Dato Ali, dahil wala na yung lolo mo, pipirma-pirma kayo ng mga kasulatan dito sa Malacca, kinakalkal po iyan ng United Nations. Wala pong makakaiskapo sa batas ng soberenya. Lahat ng ginawa ninyo sa Sabah standoff, Zamboanga standoff, 44 Sapmen sacrifice, Marawi siege, Paglas standoff, wherein pinatay ninyo si Kagi Karealan dahil para manahimik na, para magka-eleksyon kayo ngayon at nilagay ninyo mujahidin. Mahiya kayo. Sumpa ang abutin ninyo. Kaya kayong nagpapatay, Secretary Galvez, hindi ka po makakaiskapo dahil sa batas. Sa COVID-19 pa lang, hindi ka na pwedeng makalabas ng kulungan. Mabuti kung kulungan lang yan. Lahat kayo ay ATF, General Esperon, nagbibigay ako ng patulay. Alam nyo kung anong batas ang kinalaban ninyo. Hindi ninyo kayanin kapag batas na. Mas masahol iyan sa martial law. Diyan ang ginamit ng mga lolo sa China, kaya tumino ang buong China. Ngayon, kung hindi niyo ako tulungan, at kayo pa ang namamayagpag, sinabi ko na sa inyo, related to BBM, BBMI International, lahat iyan, nakaumang na ako, lahat dyan. Bantay ko na yan, sarado. Kaya, titingnan natin kung hanggang saan kayo.
Hanggang saan kayo? Kasi sinabi ni Kuya Rene, dinipay kayo. So pinangahawakan ko yan. Dahil pagdating na sa accountability, lahat kayo mananagot. Vicky Maravilecen, nakauwi ka na ba? May pumunta dito sa akin at ikaw ay isang claimants. Bit-bit mo yung mga gold. Mag-ingat ka. Dahil hindi ka tatantanan ng batas ng soberenya. Kawawa yung mga taong niloko mo sa bundok. Nagsalita na. Pinoprotect kita, pero hindi ka nakikinig. Tumawag ka kay Sultana Madeline para maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Lahat kayo na naging parte ng Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire Secretariat, tumawag kayo kay Sultana Madeline Silab. Dahil may mga instruksyones ako na binibigay. Dahil yan, nakaangkop dyan lahat. Kaya mahirap, sabi ko sa inyo, ang bibig na ito. Kung anong binibigay na enlightenment ng kalangitan, ang siyang lalabas sa bibig ko. Lahat ng senador, lahat ng kongresista, bumaba na kayo bago kayo mahatulan ng batas ng soberenya. Dahil hindi ito basta-basta. Binigyan ko kayo ng 5 years transitory, pero ngayon nakaabot na kayo ng ilang buwan. Nandyan pa ba si Secretary, Executive Secretary? Nandyan pa ba kayo? Lahat kayo na nagtalikod. Judge Bersamin, ang usapan-usapan. Ayaw niyong maniwala. Apo Aba, lahat kayong nasa financial team, pinai-investigate din iyan ng makapangyarihan. Hindi kasi kayo naniniwala na merong mas mataas na batas na sa likuran ni Queen. Ngayon, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, talagang alam nyo rin yan. Kaya ngayon, 23, September, October, November, December, January, February, March, April, May. Okay? Mag 8 months na ngayon. So, hindi na kayo pwedeng bigyan pa. Talagang, malulusutan nyo lang ako kapag kayo ay nasa kabilang buhay na? Hindi pa rin. Nakaabang pa rin ang Punisher sa kabilang kanto sa daigdig ng espiritual. Lahat kayong nakikinig ng mga espiritual, nag-i-spiritual kayo na hindi nyo alam na nandiyan lahat yan. Tinitingnan ko parang merong liwanag. Minsan, iyan ang mahiwaga pag nananalita si Queen. Merong mga ibang makapangyarihan na gusto ring magsalita sa pamamagitan ko. Matagal na panahon. Matagal. Kaya si Sultan Kelly, sinabi ko, huwag mong pabayaan dahil sinisikap ko. Kung hindi mo man natikman personally, physically ang yaman, makikita ninyo na talagang kailangan ko ng magandang sistema. Hindi mananalo ang politika dahil wala silang otoridad. Alam ng militar kung sino dapat ang boss nila. Papipiliin ko kayo, sila o kami. Hahayaan ko kayo mag-rule. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 2 na lang ngayon ang natitira. Anong natitirang linya? Bakunado at hindi bakunado. Dahil ang bakunado, bibigyan kayo ng another dose para makontrol na pati ang brain ninyo. Doon na ipalabas, di ba yung iba nagpapalagay ng chip dito para 666?
Ngayon, dito sa dose na ginagawa nila para kayo ay bigyan na ng control mechanism na naka-attach na kayo sa satellite. Doon lang kayo. Diretso nyo yan. Wala namang masama sa akin. At least mababawasan ko na kayo. Okay? Bakunado versus hindi bakunado. Kabal versus dito sa atin. Kaya nga, nakita ninyo yung na-approve ng WHO na Lupasug Health Pass. Nilagay ko yung simbolo, yung caduceus, yung merong ano dito at saka yung ahas na nakaano dahil binawi ko yan. Ibig sabihin, kung ginagamit ko yung ginamit ninyo, that means nabawi ko na kayo. Illuminati versus itanim muli. Yan ang laban ko. 666 versus 999. Tayo ito, the code of 999. Lahat yan. ISIS, babaliktarin ko rin kayo. Kasi kayo magkakasama. Kabal, Illuminati, ISIS, lahat iyan, funded po iyan ng Vatican. Pasensyahan po dahil dalawa po ang nakahanay sa Vatican, the good Pope and the bad Pope. Ibig sabihin, the white and the black Pope are also fighting each other for dominance. Ito, pag nakinig kayo, mga religious, matagal ko nang sinasabi sa inyo, hindi ako ang kalaban ninyo. Ang kalaban niyo mismo nasa loob ng institusyon, nasa loob ng religious group ng Catholicism. Lahat po yan. Mismo sa Islam, ganyan din. Nag-aaway-away para kilalanin kung sino yung magtutuo sa inyo. Sa akin, sinasabi ko palagi, I carry you all in the name of the oneness of God, of Allah. Iisang Diyos, iisang Ama. Kaya diyan lumabas ang supreme law and value. Ibig sabihin, hindi niyo pwedeng paghiwalayin ang spiritual at ang physical material. Dito nakikita natin lahat na si Kelly, kahit umalis siya sa physical niya, ang spiritual niya mas matimbang. Kaya nga, yung mga Royal Armed Forces na nagpakita ngayon, salamat. Konting tiis. Kung kayo nawalan ng loob, dahil nawala na si Sultan, nandyan si Dato Aman. Okay? Sa dating na panahon, i-install yan. Dahil siya ang tagapagmana na inilagay ni Ama Pandala Pasandalan sa succession. Nandito ako. Hindi niyo pwedeng agawin ang Ligwasan Mars. Sinabi ko sa inyo, nandito ako para itaguyod ang yaman ng buong mundo. Ang yaman ng buong mundo ay para sa lahat. Hindi lamang para sa pamilya. Nakikiusap din ako sa Sultanate of Panay Islands. Sultan Edgar Lopez, Princess Lorena, Princess Lucia, ipaghanda ninyo dahil malaki ang programa ko. Pagdating ng panahon, diyan mismo sa buong Visayas. Sultan Jerry Silab, diyan sa Leyte, diyan yan sa Cebu, pinaghahandaan natin yan. Kaya lahat iyan nililinis natin. Ibig sabihin, lahat ng mga taong hindi naniniwala, huwag na natin pansinin. Bahala na ang makapangyarihan, diyan gaganap sa kailanganin natin. Dito, mananamnam ninyo. The more patagalin ni Bongbong ang pagbaba, the more hirap kayo. Yan lang ang aking pananalita sa inyo. Bumaba siya para maiangat ang tunay na pamumuno ng Pilipinas Islas Federalismo. Hindi yung mga ginagawa ng politiko, kundi itong ginagawa ng United Nations at ng Royal Family. Tinatawagan ko ang ating Finance Minister. Gawin nyo na yung dapat nararapat. Sultana Madeline, isecure mo lahat yung mga taong gumamit ng ating secretariat. Lahat kayo na nagkasala, mas mainam
makipag-connect na kayo bago mahuli ang lahat. Ang hatol ng Divino Gobyerno sa pamamagitan ng 7 MACDUM, sa pamamagitan ng United Nations, ay mas mabigat pa sa gilotin. Tandaan niyo, hindi ako magpakahirap ng ganito kung wala akong inutusan. Napansin ninyo, hindi pagkain ang nakakataba sa akin. Problema ninyo na kinakarga ko, na binabalikat ko. Ang dami natin problema na dapat solusyonan. Pero ayaw nyo kasi bigyan kayo ng solusyon. Huwag kayong mag-alala. Kayong mga magnanakaw, may kalalagyan. Kayong mga drug lords, may paglalagyan. Kayong mga pugo, may paglalagyan. Kayong mga nasa kasino na hindi nagtatanto, may paglalagyan. Kayong mga mandarambong, kayo yung magnanakaw ng kalupaan, ng mga testamento, meron kayong kalalagyan. Kasi una-una sa lahat, hindi ako ang katakutan nyo. Ang katakutan nyo, yung anino ninyo na siyang nagbibigay sa inyo ng ibang pamamaraan. Be wary of your shadow. Ika nga. Dito, pansinin ninyo, kahit anong mangyari, ang Ligwasan Mars ay nasa kamay ng Raja Sulaiman, Sultanate of Maguindanao, nasa law of succession mula pa kay King Solomon, kay Raja Suleiman, kay Ama Pandala Pasandalan, na nakalkal mismo sa Pentagon Files na sila ay magpinsan ng uncle ni Raja Mamay, na tatay ni Raja Saleha, na asawa ni Brunei Hassanal, kaya nga sila nagsusuporta sa BARM. Si Ama Pandala Pasandalan at si Pa Sahibul Gari Abdurrajak Sahibul Ray Permancha ng Brunei, Jamalul Kiram II, ay magpinsan. Kaya nga ako hinanap, dahil ako yung itinakda na pinanganak diyan sa Takurong Sultan Kudarat. Kaya kayong mga udadato, kilala ko kayo. Pare-pareho lang naman tayo nakatsinelas. Naging mayaman kayo nang dahil kay Gloria Arroyo. Nang dahil doon sa konspirasiya na kung saan binigyan kayo ng proceed ng malampaya. Lahat ng oil and gas, pati Petronas, ay accountable lahat kayo sa sovereign niya. Ngayon, masabi ninyo, si Pa Sahibul Gari Abdurrajak, si Sahibul Ray Permancha ng Brunei, pamangkin buo niya si Kuya Raja. Ngayon, kapatid iyan ng tatay ni Kuya Raja. Linawin ko sa inyo muli, politiko. Siyempre, matagal na sinasabi nitong mga kaalyado ni Alnas, na kaalyado din ni Raja noon, at ngayon meron din kaalyado ngayon ni Raja, na kung tutuusin, nandoon kay Alnas. Anong sinabi nitong mga kaalyado? Pumasok sa akin, giliw na giliw sila sa akin, my queen, my beloved, lahat na lang na pangalan, in sweetness gawin sa akin. Pagtalikod, ang demonya na iyan, hindi yan pwede. Bukon yan, hindi yan dugo, walang dugo. Ganon kayo. Nagpakababa ako para malaman ko kung sino kayo. Tingnan ninyo. At ginamit niyo pa si Pavilion. Hindi kayo nahiya. Ngayon, listado din kayo. Dahil ginawa ko ito para matuntun ko kayo, para hindi mahirapan ang United Nations sa pag-aresto sa inyo. Yan, isang bagay lang yan na dapat ninyong sisilipin.
na mismo nga itong ating presidente nagmamakaawa. Hindi lang sinasabi dahil sa mga padrino, pero kung ako sa iyo, Bongbong, bago ka mahatulan ng napakamabigat na kasalanan, ay umatras ka na, bumaba ka na. Kahit 3 pa kayo, kaya namin kayong kunin dahil hindi nyo alam sa likod ng soberenya. Ngayon yung mga nagsasabi na nandiyan sa Facebook, listado kayo. Kaya kung ako sa inyo, tantanan nyo na at dumiretso na ang buhay ninyo. Dito makita nyo. Nagparaya si Queen, hinayaan kayong alipustahin ako, durug-durugin, apak-apakan, duraan, niyuyurakan, lahat yan. Sinakripisyo ko ang dangal karangalan ko para malaman ko kung sinong kalaban na kumakalaban sa royal family. Di, nahuli kayo. Kahit anong gawin ng politiko, tinapos ko ang ruling nila 2015 pa. After the police power has been returned back to the Sultan of Sulu, to the Lupasug Empire ng Amerika. Yun na yung 100 years agreement ni Sultan, ni Pa Sahibul Rey, ni Uncle Jamalul Kiram II, kay John Carpenter, representing America. Inapos ko rin ang pag-claim ng Talyano, lahat-lahat iyan in April 28, 1950. Yan na yung binigyan ng independence, ng batas ng House Bill 42 para maging bakod, para hindi magkaroon ng dominion ang Amerika at ang Roma over Philippines at ang Espanyol. Lahat ito mayroong programa. Binawi ko ang para sa atin. Binawi ko ang kinukuha nila na para sa atin. Kahit anong gawin nilang kuha, hindi pa rin nila makuha dahil kahit anong paikot-ikot nila, ang dulo pa rin ay atin. Na ako ito ang tagahunos, tagabawi. Ngayon, ang kailangan ko lang, pagtulong-tulungan natin yung kailangan ko. Ang kailangan ko, masolusyonan yung aking binabayaran na bank charges. Now, sabihin niyo, walang katapusan na bank charges. Alalahanin niyo, nagsuporta ako doon sa grupo na akala ko yun na. Pero yun pala, pagtalikod ko, hindi man yan sa totoo. Gamitin lang natin yung pera. Gamitin lang natin yung kanyang ginagawa. Wrong. Kasi kahit anong artista nyo sa akin, mapupuna at mapupuna ko kayo. This eye of mine can see beyond even the deepest heart ng pagtatago ninyo. Nagpakababa ako yun. Nilulunok ko lahat yan. Iniiyakan ko lang ang Allah. Pero ang hindi nyo alam, masakit din. Kaya ako tumataba ng husto dahil sa pasakit na ginagawa ninyo. Hindi dahil sa pagkain, dahil sa stress. Sana kung matulungan nyo na ako, madali na natin marisolba lahat. Kaya nga sinasabi ko doon sa mga gustong tumulong at pinapasalamatan ko unang-una, balikan ko, ang pagtulong ninyo sa pagtaguyod ko sa Ligwasan Mars, nauubusan ako. Siyempre, mag-isa akong nagtataguyod at iyan ay puro utang. Puro utang. Punong-puno ako ng utang. Kaya nga, tinatawanan ako noon ng mga taga-media. Anong klaseng queen? Nagtitinda ng shampoo. Nagtitinda ng lotion. Anong klaseng queen? Nangunguha ng pera. Kaya sinira ako kahit saan. Pero yung pala, sila ang nangunguha ng pera. Masakit lang. Kasi, idiin ako, pero behind that, sila palang nangungulekta. Tingnan nyo, nung nalaman nila na ang ID,
malaki ang pera, ginawa nila, nagpa-ID din sila para sa kanila. Mali. Dapat tinulungan niyo ako para matulungan ko kayo kung ano yung gusto ninyong mangyari. Hindi eh. Wala yan si Queen. Kung wala akong pera, ibigay yan. Ako ang may control kay Queen. Di ba masakit? Kahit anong gawin ninyo, kontrolado niyo ako, hindi. At least, makita natin na meron akong sariling desisyon, may sarili akong pananaw, at may sarili akong diskarte, at iyon ay inilagay ko sa platform ng Peace, Defense, Economic Development, Healthcare, and Learning Program, and Renewable Energy. Kaya, kayong nandiyan sa Ligwasan Mars, Dato Ahmad, Sultana Sagira, Bay Sarina, Dato Jan, kayo lahat dyan, Tayang Ruby, lahat, Marge, lahat kayong mga na-mention ko, tandaan ninyo. Bawat galaw ninyo dyan, nakamonitored kayo. Ngayon, meron akong anuhin dyan, Matthew, yung sasakyan mo, pakicheck yan, dahil namomonitor yan. Kung ginamit ng kalaban yan, ayusin mo. Ngayon, gumawa ka ng report, kung sino yung nagsabi sa inyo na pulis na okay lang, ibigay mo yung pangalan ng pulis. Dahil lahat iyan, meron din koneksyon ang kalaban. Kaya lahat kayo, kung gusto niyo maging matino ang usapan, forget dahil matamis ang dila ng kalaban. Pero, uulitin ko, kahit si Bongbong, hindi niya kayang kunin ang Ligwasan. Kahit sino pa sa inyo, hanggat nandiyadyaan ang dugo ng Radya Sulaiman, hindi maaagaw kailanman ng dugo ng claimants ng Radya Buayan. Ang Radya Buayan ay dugo at yan ay pinangangalagaan ni Sultan Pokan Marangit. Yan ang dugo ng Radya Buayan. At yan, makita ninyo, yan ay direkta sa Queen. Dahil si Queen Mama, Queen Elizabeth of England, dugo niya nandiyadyaan. Kaya kayong mga nandiyadyaan sa Sapo, nandiyan sa Sarangani, lahat kayo nandiyadyaan, pinuntahan ko kayo, pero hindi kayo nakinig. Lahat ng Abdurrajak, lumabas na ang lolo. Hindi niyo alam na lahat kami ay talagang itinago at magugulat kayo na ang panahon iyan ay nailantad na rin. Marami pa dapat akong pag-usapan, pero isang bahagi, lahat kayong naghihirap. Kung gusto niyo pa rin magpakahirap, suportahan niyo si Bongbong, suportahan yung politiko, suportahan niyo yung BARM, kung doon kayo. Kasi ihahawi ko talaga kayo. Bakunado versus hindi bakunado. Kahit na bakunahan kayo, kung kayo ay nandito, gagawa tayo ng tinatawag natin, resolusyon. Ibig sabihin, lahat kayo may paraan din kami. Kasi sa bakunado, dagdagan at dagdagan kayo para ma-re-engineer ang pagkatao ninyo. Ang Amerika, ang Korte Suprema ng Amerika, nagbigay na ng resolusyon na ang sinabi, lahat ng bakunado, dahil dito sa nanochip na naipasok sa inyo, ay hindi na tao. Hindi na kayo tao dahil doon sa nanochips na yan. Ang iba talagang sadyang pinapapatay. Yung iba nilagyan ng nanochips. Kaya kawawa yung mga bata. Nakakontrol yan sa satellite. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya kami, sa Lemuria, kung pamilya namin willing na makuha yung bakuna, talagang tinutulungan namin sa paraan ng Divino Gobyerno. Sino pa bang mabigat na doktor? Di ba ang Diyos? Ang Allah? Iyan dahil sumunod sila sa Divino Gobyerno. Kayo, huwag maniwala. Okay lang sa akin. Sige lang, kasi konti lang ang tulungan ko. Doon kayo. Hayaan niyo si Bongbong magpakamatay, maghanap ng pundo. Gutom kayo. Ako, mag-delay ako, pero meron ako. Saan kayo? Kay BBM?
o doon sa mga meron talaga na inaantay. Siya nagmamakaawa, ako nagtatrabaho. Yan ang sinabi ko doon kay Bersamin nung ako'y nandoon. Kaya nga ang Mapilindo is one of the area na ina-activate ko dito sa Malaysia. I am a one-man operation. Kasi, pag hindi nagawa ng aking mga kaalyado, si Queen, hindi nagpapabaya. Meron solusyon, resolution para itaguyod ang safety and security. Food security. Diretso kayo doon kasi nakalagay na, meron na palang human flesh na nilalagay dyan sa burger sa Pilipinas. Sige, diretso kayo. Doon kayo sa mga non-humans kasi darating ang araw. Talagang humans na ang kakainin. Ako nagsasalita na may factual basihan. Facts. Meron katotohanan. Isa lang. Doon kayo sa 666 o dito kayo sa 999. Doon kayo sa Illuminati o dito kayo sa itanim muli. Kaya nga, BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Diyan kayo. O dito kayo sa MMRAB, the highest bureau, Millennium MA63 Rehabilitation Action Bureau. May pera ako, may funding ako. Kayo? Kayo? Nandito sa Malaysia. Si Malaysia may utang. Si Malaysia kontrolado. Yan ang hindi ninyo naiintindihan. Kaya nga, ang pisto, mananagot. Kaya nga, tinutumbok ko palagi si Carlito Galvez at ang kaniyang predecessor. Kasi lahat iyan, meron kayong mga pangalan, mga general kayo. Pero, di ko akalain na hanggang ngayon nandoon pa rin kayo. Alam namin lahat ng ginawa. Platada sa platada ko, platada nyo. Peace and prosperity, ginawa ko na yan. Kahit ubusin nyo yung mga tao ko, wala akong pakialam. Kahit linlangin nyo sila, hindi na ako nag-aalala. Dahil ang labanan dito, ang grasya. Ngayon, disgrasya kayo, pero ako may grasya. Yan ang inaayos ko. Disgrasya kayo, BARM, dahil wala kayong mapapala. Kaya kayong mga nandiyan, kaya balikan ko kayo by Sarina, pati ara, dira tong aton sundalo nga 65 years old na nga gasiling, kung hindi siya nagtigulang, hindi pa siya maging sundalo, pasalamat ako nga ara ka dira. At least, ginpatunayan mo si Kaka Adan, ara pa rin sa akon. Amo na yang akon nga gusto ipaabot sa imo. Hindi ta ikaw makalimtan. Kay kanami sang aton istoryahan, maski Maguindanawon kamo, wala sila kabalo, nga kita nga Ilonggo kag Maguindanawon, may ara kita nga ginatawag, nga isa nga pagtaguyod. Bay Sagira Ansa, Bay Sagira Palaw, tanan kamo, magkaisa ang aton kuan. Kaya gani sinabihan ko rin si Dato Abdila, ito, hindi ito sabi-sabi, pero ito mangyayari na lahat tayo ay magkakaisa sa dulo. Ginamit tayo, nagpagamit tayo, pero ang hindi nila alam, binantayan ko lahat ang paggamit nila para manaig ang hustisya. Divine justice shall rule. Ang divino gobyerno na hustisya ang siyang mangyayari. Kaya maraming salamat sa 100 days ni Sultan Kelly. At least nakapagsalita ko muli sa himpapawid sa buong mundo. Kaya yung ating mga kaalyado sa buong mundo, nag-alang-alang sila dahil akala nila wala tayong value, wala tayong valor. Dahil unang-una, kontrolado nila ang mga media. Pabayaan natin ang media kasi dito na ilalabas natin ang gusto natin. Kung sa media, ika-capture lang nila, tapos i-distort nila yung substance ng ating gustong mangyari. So I still thank the Facebook
na binibigyan ako ng pagkakataon na maisawalat ko ang katotohanan. And sa inyo lahat, maraming salamat. Maraming good news dahil ito ay hindi na mahaharangan. Ang grasya sang Ginoo, ara na iya. Mahulat kita sang ginagmay kasi ara na iya. Kag pasalamat kamo nga ako ga Ilonggo dahil ang pinakamataas na mga ahensya ng buong mundo hawak ni Ilonggo na reyna. Diyan dira kamo makasiling nga ang Maguindanao kag ang Ilonggo nga queen ay magutod. Gani kita tanan magkaisa. Salamat din Dr. Moksan, nakikinig ka. Pabayaan mo sila. Pabayaan mo ang claimants kasi sila ngayon ang masabihan ko, magpaligis na sila sa pison dahil ang kinukuha nila ay nabawi ko. Ang kinuha nila at inangkin nila, nabawi ko. Kung sino pang meron dyan na hindi pa nabawi, better surrender kaysa buhay niyo ang kapalit. Yan ang ibig sabihin ng mensahe sa araw na ito. May 25, 2024 on the 100 days ng death anniversary ni Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan. Dato Ahmad, kung na-record mo ito, ay ano natin dahil nakikilala na ang ligwasan sa buong mundo at nalaman na nila na hindi politika, na hindi BARM ang may karapatan, kundi ang royal family ng Raja Sulaiman, Sultanate of Maguindanao, with Sultan Kayulawan, Pandala Pasandalan, and wife Sultana Sagira, Pandala Pasandalan, and Dato Ahmad, lahat kayong magkakapatid, under the protection and guardian of Queen Maria Makiling, Helen Fatima Nazaria Panolino Abdurrajak, Jusi Mulan bin Baginda Ali Elizabeth III, with Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Gapar, Jamalul Kiram III. By law of succession, no one can touch the sovereign power and authority of the Raja Sulaiman, Raja di Sulu, Raja Buayan, Raja ng lahat ng ating mga lolo sa buong mundo. So hindi lamang sa Mindanao, sa Maguindanao, kundi ang laban ng buong mundo ay napainlalim sa atin sa United Nations. Na ang United Nations ay pinamamahalaan ngayon ng ating mga lolo at iyan ang nagbibigay sa atin ng lakas para mapag-isa natin. Mabuhay! God bless everyone! Allah bless you and I salute you all. Raja Sulaiman Peacekeeping Group. Masalam!